Kamusta pong muli mga kabayan? Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan. Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin. Samahan niyo po ang inyong lingkod. Komentohon po natin itong talagang galit na galit po at talagang kinundi na niya. At talagang direkta niya pong pinaparatangan po sa galit ang ating administrasyon po mga katambay. Lalong-lalo po ang ating Pangulong Marcos mga katambay. Ano po ang sabi niya sa ating Pangulong Marcos? Siyempre po, unang-una, pinaparatangan niya po itong may bisyo po na droga. At meron pa po itong maraming kasama mga katambay. At siyempre po, ano pa? Magnanakaw daw po sila noon. Magnanakaw pa rin daw ngayon, mga tambay, itong pamilya na ito. Painggan po natin ang galit. Talagang nandun po talaga ang galit na nangyayari po dahil po sa ginawa po nila sa ating bansa. Dinala po tayo sa napakalaki at parang sindikatong korupsyon yata ang binigay po sa atin ng 3 taon, mga tambay. Dahil nga po, hindi po matanggap ni Jonathan Morales, ang dating PIDEA. Ang dati pong PIDEA po ito, ex-PIDEA po ito, agent po ito, mga tama, investigador po ito. Hindi niya matanggap na may pangulo po tayo na drug addict po yata. Ito po, pahinga po natin si ex-PIDEA Jonathan Morales. Nanginginig ako. Nanginginig. Bilang isang dating alagad ng batas. Siyempre, nakakapanginig nga. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Tama. Bakit? Alam nyo, napakatagal kong inantay yung pagkakataon na ako ay maimbitahan diyan sa House of Representatives. Opo. Subalit, ayaw. Talagang yung mga pagkakataon na yun, dumating ako doon sa punto na talagang seryoso akong kinausap ng aking abogado na si Attorney Vincent Badong. Ang tapang, kahit kailan, pwede mong ipakita. Subalit, depende sa laban na pupuntahan mo. Sa mga pagkakataong katulad nito, kung saan yung kalaban natin ay hindi lumalaban ng patas. Tama. Nagtatago ang mga ito sa kapangyarihan, taglay ng legislative power. Ginagamit nila yung kapangyarihang ipinagkaloob ng ating saligang batas. Kapangyarihang siyang sisiil sa karapatan ng lahat ng Pilipino. Bagamat nag-aagaw yung damdamin ko at doon sa maganda at legal na suhestyon ng aking abogado, labag man sa kalooban ko, sinunod ko siya at ganun din ng konsensus ng karamihan sa mga kasama ko. Gusto ko talagang makaharap si Congressman Barbers, si Dan Fernandez, si Congressman Paduano, at iba pa, upang pamukha sa kanila. Ginagawa niyo pa talaga yung mandato na pinagkaloob sa inyo ng taong bayan. Nanginginig ako bilang isang dating alagad ng batas. Gusto ko talaga silang sampalin ng katotohanan. Bakit? May nabago ba sa buhay namin kaysa sa mga buhay ninyo ngayon? Tama. Saan galing yung mga ginagastos ninyo? Tama. Saan galing yung mga suot-suot ninyo? Yung mga sasakyan yung bulletproof? Yung mga alahas ninyo? Yung mga suot-suot ng mga asawa ninyo?
ng mga kabit ninyo. Yan. Galing. Yung mga pamumuhay ninyo, Totoo yan. Tama. saan galing? Kami, ako, nagpapakamatay, nakikipagbarilan, humaharap sa bala, humaharap sa panganib para sa bayan. Kayo, anong ginagawa ninyo? Magnakaw. Di ba? Anong ginagawa ninyo? Magpayaman. Ikukulong ninyo ako? Sige, walang problema sa akin yan. Pero, sisiguruhin ko, kakalagkarin ko kayo. Yan. At ilalantad ko ang lahat ng katarantaduhan nyo sa sambayan ng Pilipino. Lantad na po. Yan ang gusto ninyo. Lantad Diba? na lantad na. Ang katarantado. Ako lang at kaming mga vloggers ang kaya ninyo. Tama. Bakit hindi nyo imbestigahan si Bongbong Marcos? Tama. Bakit hindi nyo imbestigahan si Lisa Marcos? Tama. Uro kayo sindikato. Yan. Tama. Puro kayo sindikato. Mga ipokrito kayo. Mga impokrito kayo. Nakakanginig kayo ng laman. Opo. Tama. Nakakanig kayo talaga ng laman. Ako, umaamin ako ng tao na napapatay ko. Yan. Kaya nyo bang gawin yan para sa bayan? Yan. Na real to kayo. Alam nyo, sa totoo lang, pagka nakikita ko yung ganito, yung kinakaya-kayanan ninyo, yung sambayan ng Pilipino na nagpapasweldo sa inyo, nang liliit ako. Nang liliit ako. Malayo ito sa pinanumpaan natin. Tama. Nung tumanggap tayo ng trabaho sa gobyerno. Serbisyo. Nangako tayo sa sambayan ng Pilipino na ipaglalaban natin ang kanilang karapatan. Pero asan kayo ngayon? Hari. Buhay hari. Nasaan kayo ngayon? Buhay. Kayo sana ang inaasahan namin. Ipagtatanggol ang saligang batas. Pero ano ngayon? Wala. Kinatatakutan nyo, adik! Yan. Adik. Bangag! Bangag. Yan. Meron dyan mga dating pulis! Yan. Dating pulis. Mga dating military! Yan. Asan kayo ngayon? Naging politiko kayo. Magnanakaw na nga kayo noon. Magnanakaw pa rin kayo ngayon. Yan. Yan. Maliban! Grabe po, nakakaano po, talagang nakakalungkot po at talagang yung galit po ni ex-PDEA Chief Jonathan Morales. Real talk po 'yon, totoo po 'yon. Mga magnanakaw na noon, magnanakaw pa rin ngayon. Lahat po linilahat na po niya, pati po mga kabaro niya na naging politiko, kabaro niya, mga pulis. Mga tambay, totoo po 'yon. Ito pong gobyerno natin ngayon, real talk po, di ba? Ano po ang nangyayari? Ano po nakikita natin sa kanila? Ano po ginagawa nila? Samantalang yung dating pulis, buhay niya, handa niya ibuwis sa bayan, di ba? Lumalaban siya sa mga kriminal. Bala ang kanyang sasanggahin. Pag minalas-malas ka, patay ka pa. Pag napuruhan ka, etong mga politiko natin, ano pa ang ginagawa sa atin? Imbis na ito'y tagapagtanggol natin, lalo sa saligang batas, sila pa ngayon na nanggigipit sa atin. Di ba? Lalo pa sa mga vlogger na nagsasabi po ng katotohanan. Di po ba? Katulad po nito. Ano sabi niya? Ni-real talk niya. Takot na takot ba silang lahat sa adik daw po, bangag na Pangulo? May sagot po. Meron po ako idadagdag diyan Sir Jonathan. May idadagdag po ako diyan. Kaya hindi naman po sila totally takot. Gustong-gusto nga po nila ang presidente. Real talk. Hindi po sila takot sa presidente, mga tambay. Ang totoo, gustong-gusto nilang may presidente po na sinasabi niyong bangag.
Dahil nagagawa po nila ngayon. Anli po, Sir Jonathan, anli corruption. Di po ba? Anli. Hindi katulad ni dating Pangulong Duterte. 6 na taon silang nadyeta. Hirap na hirap sila gumawa ng korupsyon kasi mabubunyag sila. Baka sila'y makulong pa. Kay dating Pangulong Duterte. Ngayon po ba may nakulong? May nakulong po ba ngayon? Meron po ba mga investigasyon ngayon sa korupsyon? Meron po ba, mga kababayan? Nag-iimbestiga po ba ang ating gobyerno sa korupsyon ngayon? Lalo ang umpisahan natin sa flood control na pinagmalaki ng SONA. Hindi bababa sa 500 billion ang nagastos ng taxpayer dyan, mga tambay. At napakarami pa. Napakarami pa na pera pong issue na korupsyon. Kaya nga nakapagsalita ang Jonathan Morales, magnanakaw na kayo noon, magnanakaw pa rin kayo ngayon. Nakakahiya. Di ba nakakahiya? At may presidente tayong bangag. Ayon mismo kay Jonathan Morales, mga tamay, kay dating ex-PIDEA Chief Jonathan Morales. At nahandyan po, kasi mga sindik, nakita po natin, magmula ng maging speaker po ang pinsang tambaluslos ayon sa Vice President. Di ba? Naging pinsan sa House of Representatives. Ganyan na po ang nangyari sa ating kapirahan. Ayan po, ibabalik po natin ulit ang ating mga kapirahan na kanila pong dapat pong sagutin. Meron na po silang sinasagot. Mga kababayan, di ba? Sinasagot na po nila ngayon. Pinagsasubmit na po sila ng Korte Suprema sa ginawa po nilang anomalya dito po sa ating 2025 national budget. Ang pinirmahan po ng Pangulo na GAA na naging gago po. Naging gago na ang GAA dahil po sa mga blanco na sinasabi po ni Atty. Vic, ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Duterte. At yung mga pera po, di ba? Issue nila sa Vice President confidential fund. Pero ang Pangulo, hindi bababa sa 4.5 ang kanyang 4.5 billion confidential fund niya. Pero hindi man lang sinilip ito ng Quadcom, mga tambay. Saan kaya dinala ng Pangulo ang kanyang 4.5 billion confidential fund? Kasi yun yung sinasabi ni Jonathan Morales ni Sir Diba? Magnanakaw na kayo noon, magnanakaw pa rin kayo ngayon. Saan kaya dinala ito ng Pangulong Marcos? Kasama po ito ang Speaker at ang Senado at ang Kongreso. Sila po may kontrol ng pera natin Pinatunayan po yan ng Vice President. 2 tao, 4 na tao ang kumukontrol ng pera natin. Sila lang ang kumukontrol kung saan nila lalagay, mamalaki, mamaliit. Pwede nilang maglagay na extraordinary. Di umano. Di ba? Confidential fund, 4.5 billion hindi bababa sa Pangulo. Mga tambay. Wala pa sa speaker dyan, saka sa Senate President. At yung gold po natin, ibabalik po natin. Gold. Parte po ito ng pagnanakaw Di umano ayaw nila ipaliwanag Di ba? Ang gold natin, nasaan na kaya ang pinagbilan? Ayon po sa dating Pangulong Duterte, hindi bababa sa 129 billion yung gold. Kasi napakarami daw po. 25 tonelada, 25 tons of gold. Gaano kabigat yun, mga kababayan? At yung pera natin sa GSIS, contribute po ito ng mga Pilipino. Hindi bababa po sa 6.2 billion. Wala pong report dyan ng pamahalaan kung saan na po yan at ano po ang ginawa po nila dyan. At yung pera po natin sa SSS, na-contribute din po ng nating mga Pilipino ay 62 billion. Yung LBP o yung LBP natin, yung sa Land Bank po yata ito. Land Bank of the Philippines ay 62 billion, mga tambay. At yung DBP, 62 billion. Yung PDIC, 117 billion. PhilHealth, 89 billion. At yung flood control na hindi bababa at hihigit pa sa 500 billion. Wala pa dyan ang Maharlika Investment Fund. Napakarami pong pera. Kaya po, sa galit po ni PIDEA, ni ex-PIDEA Chief Jonathan Morales, o ex-PIDEA agent po ito, ex-PIDEA agent Jonathan Morales. Talagang yung galit niya po,
Talagang sukdulan po ang galit ni ex-agent PIDEA po, Jonathan Morales. Grabe po, ano? Dahil nakita niya po ang kabulukan ng gobyerno. Tapos nakita niya rin po, dahil meron po siya mga naimbestigahan niya po kasi ang Pangulong Marcos, di po ba? At pati po, napakarami niya po na pinaputok po na gumagamit ng droga. May mga artista pa, may mga kaibigan pa, may grupo pa ng Voltes 5 yan, mga tambay, at mga mabibigat na tao at mayayaman na tao, bilyonaryo sa ating bansa, ang mga sangkot po dyan sa droga po, ng mga barkada po ng Pangulong Marcos, ayon po dito kay ex-PIDEA Chief o ex-PIDEA Agent Morales, mga katambay. Tingnan po natin kung totoo po yung sinasabi na nagdodroga daw po bangag ang Pangulo. Ibalik tanaw po natin ulit ang itsura. Tingnan po natin kung may katotohanan ang sinasabi ni Jonathan Morales. May katotohanan po ba, mga kababayan? May katotohanan po ba? Ano po sa tingin nyo? Nagsasabi po ba ng katotohanan si Jonathan Morales at si Cathy Binag at si dating Pangulong Duterte na may presidente raw nga tayong bangag at weak leader, mga kababayan? Totoo kaya yung mga napapanood natin na lumalabas po sa social media, yung mga interview ng ating Pangulo, yung kanyang mga galawan, yung galawan na kanyang muka, galawan na kanyang bibig, galawan na kanyang ngipin, galawan na kanyang panga, at galawan na kanyang dila, mga kababayan. Napapansin po ng ating mga kababayan. At pati po mismo si Jonathan Morales ay pansin na pansin po na bangag daw po ang Pangulong Marcos. Kaya po dito, mga kababayan, nababantad naman po nababantad na po, di po ba? Nababantad na yung sinasabi po ni Jonathan Morales na magnanakaw kayo noon, magnanakaw pa rin kayo ngayon. Nilahat niya na Nilahat niya na. Hinahamon niya nga itong mga politiko na ito di ba? Pati po ang NBI, PIDEA at ang pamahalaan, hinahamon niya na imbestigahan sila. Pati ang First Lady, pinaimbestigahan niya, mga tambay. Bakit na may imbestigahan? Ang tanong ni Kamanong, paano iimbestigahan? Sino po ba Commander-in-Chief? Ang Commander-in-Chief, yung pinagbibintangan pong bangag. At yung pinagbibintangan din pong magnanakaw na noon, magnanakaw pa ngayon. Sino? Maiimbestigahan lang po ito pag hindi na po sila nakapwesto. Pag hindi na po sila nakapwesto, ang Pangulong Marcos, hindi na nakapwesto, yan, lalabas na po lahat ng investigasyon yan. Kamukha po nung ginagawa nila kay dating Pangulong Duterte, di ba? Ngayon, tinatamnan nila ng kung ano-anong issue. Ang EJK, wala pong korupsyon Wala po silang mabatong korupsyon sa mga Duterte, lalo kay dating Pangulong Duterte. Hirap na hirap. Hirap na hirap po na gawa ng korupsyon ng dating Pangulong Duterte. Meron lang po nagbibintang ng korupsyon. Galing pa raw po sa pera ng droga at sa dating Pangulong Duterte. Sino po? Yung asong ulol daw po. Sino ba yung asong ulol na yan? Yung sinatawag nilang asong ulol. Mga kababayan, yan daw yung ulol na aso. Di ba, nagpakita po ng ebidensya sa Kongreso, sa Kamara. Di ba, doon sa Quadcom, na nagkakapera daw po ang dating Pangulong Duterte sa mga drug lord. Pinakita niya pa. Pinakita pa niya yung mga bangko, mga dokumento po yata yung galing daw sa bangko. Nung makita ni dating Pangulong Duterte at ng Team Duterte, ay mali-mali ang spelling. Ang spelling nung kanyang pinagbibintangang mga korap at tumatanggap ng payola raw sa mga drug lord, ay mali pa ang spelling. Ang tanong ni Kamanong, kailan nagkamali ang bangko? Para magkamali sa spelling ng pangalan mo, mga tamay. Unbelievable. Nanahimik na po ngayon Tahimik na po. Hindi na po binubuksan din ng Kongreso yung issue doon po sa pera na pinakita po na ebidensya daw
doon sa sinasabi pong asong ulol, mga tambay. Sino kaya asong ulol na yon? Kilala niyo po ba yung mga kababayan? Yung asong ulol na nagbibintang po na mali-mali po ang kanyang mga dokumento. Spelling pa, sumablay pa. Ngayon, tahimik na. Tumatakbo po yatang mayor. Tumatakbo yatang mayor yun sa Caloocan. Yung asong ulol daw. Manalo kaya? Yun ang tanong. Manalo kaya? Gugustuhin kaya ng taga Caloocan na meron silang mayor na ulol? Mga kababayan? Sanay na sanay sa katarantaduhan. Sanay na sanay gumawa ng mga peking dokumento. Ganon. Baka mapeke kayo. Dinagdag lang po natin. Dahil issue po ng pera. Kaya nga nakita nyo po yung mga ginagawa ng bagong Pilipinas. Tanim sila ng tanim ng korupsyon sa pamilya Duterte, pero sa kanila lumalabas ang mga pagnanakaw. Magnanakaw na raw sila noon, magnanakaw pa rin ngayon. You know, pati mga general na nagiging politiko. Yan. Nakatikim kayo kay Jonathan Morales. Real talk, mga tambay. Yan. Kasama na kayo lahat, pati First Lady. At ang grupo po, sa pamumuno po ni Tambaluslos. Siyempre po, kauna-unahan ng Pangulong Marcos dyan. Ayon kay Jonathan Morales, as ang mga senador, mga congressman, sa grupo po ng Senate President. Ayan, mga tambay. Nagsiyaman na kayo. You know, sobra-sobra na ang ginawa nyo sa pera ng Pilipino. Mga paglilingkod nyo sa pera. Yan ang sinasabi ni Jonathan Morales eh. Naglilingkod kayo sa pera. Mga tambay, hindi po sa bayan. Samantalang siya nagpapakamatay. Handa siyang mamatay sa ating bansa. Sa pagmamahal, protektahan ng bansa. Samantalang mga politiko raw po, magpapakamatay ba yan? Hindi. Magpapakamatay lang yan. Kakakobra ng pera. Yan. Maasahan mo sila. Sa kobrahan ng pera, dyan mo sila maasahan. Hindi sa pagpapakamatay at maging bayani. Di ba? Sa pera. Yan, magagaling. Yan. Hinahamon kayo ngayon ni Jonathan Morales. Ipakulong nyo raw po siya. Ipakulong nyo si Jonathan Morales. Mga magnanakaw noon, magnanakaw pa rin daw kayo ngayon. Ipakulong nyo raw siya. Ayaw na ayaw nyo siyang imbestigahan. Isama nyo si Kati Binag. Imbestigahan nyo sila. Quadcom, Tricom. Ayan. Isa na rin pong vlogger ngayon, si Jonathan Morales. Ang ex-PDEA agent. Vlogger na rin po yan. Kaya yan, mga tambay, na real talk po sila ni Jonathan Morales dahil meron din po itong hawak na alas. Alas! Kaya nga hindi nila maimbestigahan sa Kongreso. Tinigil na nga nila investigasyon sa Senado kasi mauungkat ng mauungkat yung takot na takot sa drug test sa follicle hair drug test. Sino kaya yung takot na yon? Pagdating po, pero pagdating sa urine test, nagpapa-urine test. Pero pagdating sa follicle hair drug test, aba, hindi kailangan. Hindi ko mandato yan. Hindi ko katrabaho yan. Hindi trabaho ng presidente ang magpa-drug test. Hindi umano ko. Mga kabayan, ayan po. Marami na po. Naglalabasan na po, mga kabayan. Kaya lang, siyempre, kailangan daling sa impeachment. Kailangan daling sa impeachment para mapagtakpan lahat ang sinasabi ni Jonathan Morales. Kailangan mapagtakpan ang magnanakaw sila noon, magnanakaw pa rin ngayon. Kailangan pagtakpan ng impeachment, mga kabayan. Muli po, si Katambay Manong, maraming salamat po. Tiis-tiis lang po tayo, mga kabayan. Ang pagboto po natin, gawin po natin, gamitan po natin ng katalinuhan. Bumoto po tayo ng tama. Nandiyan po ang mga politiko na maglilingkod at nakikita natin lumalaban sa tama sa pangunguna po ng Team Duterte. Nandiyan po sila Attorney Vic Rodriguez, mga tambay, na lumalaban po sa korupsyon. Sinusulong po nila na matuklasan po at mapanagot ang gumawa po ng anomalya ng mga politiko sa 2025 national budget, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po ng Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Ingatan nawa po, mga kababayan.
konting tiis na lang, malapit nang dumating ang Agila ng Mindanao. Paalam, bye-bye.